Game. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, syempre, alam naman po natin yung katangahan nga po ni Robin Padilla. Na ngayon, merong balita ngayon dito, no, na ito CIDG files obstruction of justice complaint against Senator Robin Padilla and 5 others, sabi nga ng source ng GMA News. So, umabot pala ngayon, no, kasi inihintay pala ito ngayon ng DOJ. Itong pagsampa ng kaso ng CIDG kanina, yun nga lang, alas 4 na, wala pa din. 4:30 na ng hapon, wala pa din. Yung DOJ naghihintay, yun nga lang, 2 minutes bago mag alas 5, doon na po nila, doon nila final. So, kaya yun po, nakuha nga po ng balita from GMA News. So, ibig sabihin nito, si Robin Padilla po, makakasuhan. Makakasuhan si Robin. So, ito po ay obstruction of justice, no, at mayroong kasamang 5. So, ang kwento pala mga kababayan ganito, lumabas si Bato, lumabas si Robin, at mayroong kasamang isang babae. Pagkatapos mga kababayan, nung paglabas pala nila sa sa Senate, gamit nga yung Fortuner, wala daw, simple lang daw po yung Fortuner, sabi niya. Alam niyo, maganda yung Fortuner pero hindi ko siya type, no? Mas gusto ko yung Innova. Dream car ko yun eh. Sa ngayon oo. Pero by the way, na naman tayo. So by the way, paglabas nga po ng Fortuner na sakay si Bato, mayroon pala 2 na bumuntot. So kaya 5. Kaya 5 itong kakasuhan ng CIDG. So, ang mangyayari dito, parang proseso. Nakakuha na po ng ebidensya yung CIDG, malakas ang ebidensya nila. Pinasa nila sa DOJ, imbestigahan, pasasagutin si Robin, and then resolution. Katapos po noon, kaso. Walang iya ka, Robin, wala kang kadala-dala. No? So, sabi dito, no, Robin Padilla, sinabing nakisakay lang. Sa kanya si Bato de la Rosa. Di raw niya tinutulungan tumakas. Gago, no? Bobo talaga tong gago na to, no? Nakita nyo kanina yung live stream natin kanina? No, na si Robin kumakain daw ng baboy, ng barbecue. O ngayon, no, parang Marcoleta kumakain ng dinuguan, no? Parang ganon. So, sabi ni Robin, hindi raw niya tinulungan tumakas si Bato. No, nakisakay lang daw. Puta talaga, tangat talaga. Akala kasi ni Robin, mga kababayan, yung ganyan klaseng mga sagot, okay lang po sa mga DDS yan kasi illogical yung mga yan. O di ba, ganyan klaseng mga statement ni Robin na hindi naman siya, hindi ko naman siya tinakas eh. Nakisakay lang siya sa akin. Kung DDS yung kausap mo, okay lang yon kasi mga tanga yon. Akala kasi ni Robin Padilla na porket DDS yung mga follower niya, akala niya siguro yung mga taga CIDG, mga CIDG, DDS din. Yung utak. Ano ba, napaka-stupido talaga, no, Sir Toto ng alibay, no? Akala niya kasi, yung mga taga CIDG, utak DDS na kaya niyang bulahin. So, basahin natin yung report, sabi dito. Inihayag ni Senator Robin Padilla na nakisabay at nakisakay lamang umano sa kanya si Senator Bato de la Rosa palabas ng Senado matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng kapulungan noong nakaraang linggo. Giit niya, hindi niya ito tinulungan tumakas. Ang sabi pa ng senador, ang sabi ni Senator Bato, sasabay na ako. Alangan namang tanggihan ko yun. Walang sasakyan si Bato dahil inihatid lang siya sa Senado ng sasakyan ni Alan Peter Cayetano. Pahayag ni Padilla sa panayam ng 25. So inamin din pala ni Robin na yung nagdala kay Bato papunta ng Senado, sasakyan ni Alan Peter. Alam niyo kung mga kababayan kasi, no, gets ko yung palusot ni Robin eh. No, sabi kasi naniniwala si Robin na yung arrest warrant po ng ICC hindi daw po dapat ina-execute yan. Dapat daw po Korte ng Pilipinas para daw po legit at valid. Alam niyo mga kababayan, no, meron tayong kasabihan sa English, di ba? Alam niyo yan eh. Ignorance of the law, excuse no one. Tama ba ako? Tama ba? Google ko nga po. Ignorance of the law, excuse no one. Tama. Yun na yun. Hindi porket na hindi mo alam yung batas, hindi porket na hindi mo alam at tatanga-tanga ka, excuse ka na pwede bang sabihin, hindi ko alam eh. Sorry, hindi ko alam. Alam niyo mga pabayan, ganito lang yun. Tayo nga alam natin eh. Hindi naman tayo abogado eh.
Hindi naman tayo senador pero alam natin na mga streetwise, no, sabi ng DOJ na yung arrest warrant po ni Bato de la Rosa sa ICC pwedeng nang i-execute. And then nagsalita na rin po, nagbigay na rin po ng desisyon yung Supreme Court. Noon na wala daw dapat na hihingi ng tulong ang isang Bato de la Rosa, 'di ba? Sinabi yun walang parang tinabla. Ngayon hindi alam ni Robin yun kasi ang pagkakaintindi ni Robin naniniwala lang ako sa Korte ng Pilipinas. Yun nga lang, iba yung sinabi ng DOJ. So saan ka maniniwala? Sa sarili mo. Dapat hindi pa rin tatanga-tanga. Pero binoto natin Binoto natin si Robin Nagawa natin. Di ba? Tayo spectator lang tayo, Ma'am Erling, di ba? Pero naintindihan natin. Puta si Robin, pinipilit nila na dapat merong local court. Merong local court daw na dapat. Nakakatanga na masyado. Masyado na nang nakakatanga sila, no? So, ito merong video dito Nakuha ko lang to. Sa basurahan, tinan nyo to. Dito. Kasi nahanap na ako ng asawa ko. Sabi ni Bato, pare, sabay na ako sa'yo. Bahala kami. Saka boss, hindi kami nakakatawa yung video, pino-forward pa, parang nagmumukhang nagmamadali kayo. Hindi na, naglalakad lang ho kami. Ako gusto kong umuwi ng bahay. Siyempre po, ako naman, hindi ko po talaga inisip kailanman na kami tumatakas. Hindi po. Bobo talaga, no? So ano mo yan? Ngayon sana makulong ka. Sana makulong ka ulit. Takinan to, no? Binigyan ng amnesty ni Digong, putang na, umabuso. Wait lang saan na ba tayo? So ngayon mga kababayan, no? Ano bang kaso yung pwedeng isang pa kay Robin? Sabi nga kanina, obstruction of justice, no? So ito nakalagay dito. Well, bailable naman siya. Obstruction of justice carries a penalty of 4 years, 2 months, and 1 day to 6 years of imprisonment, a fine ranging from 1,000 to 6,000 or both. So alam ko baka na-revise na yan, no? If the offender is a public official, they will also face perpetual... putang ina! Ay! Ayan! Tignan nyo ngayon ko lang nabasa pala to, no? Ganun pala yon. So pag si Robin mga kababayan, pag siya po guilty dito nga po sa kaso na to, actually obstruction of justice, saglit lang yan. Kaya yan ng 2 taon. Hindi yan tulad ng ng mga plunder na mahaba yan. Plunder 5 taon, di ba? Inabot ng 5 taon yung kaso sa plunder. Cyber libel, pag inabot sa Supreme Court yan, mahaba din yan. Puti ko, yung obstruction of justice, 2 years tapos na yan. Oo. Especially po na malakas yung ebidensya. Pag ito, binraso pa to. Kahit iakit niya sa Supreme Court to, madali lang to. So tingnan nyo to, sa katangahan ni Robin Padilla, sa sobrang pagiging DDS niya, no, makukulong po siya. No, pinaka mababa 2 taon, pinaka matagal 6 years. Pili ka na. At ngayon, ang malupit dito sa bandang baba, nakalagay pa pala dito, no? If the offender is a public official, they will also face perpetual disqualification from holding public office. So kulong ka na, hindi ka pa pwedeng i-appoint, hindi ka pwedeng tumakbo, no, sa eleksyon. Kahit na barangay chairman, hindi ka pwede. No, puta, no, grabe no. So ngayon, sa sobrang katangahan mo, ano nagawa ni Sara? No, di ba close kayo ni Sara? Hindi ka man lang humingi ng advice na ano ba? Na ano ba magiging kaso kapag ito tinatakas ko si Bato? Alam niyo mga kababayan, no? Tingnan niyo. Yung mga senador mga streetwise, nag-uwian ng maaga. No, yung mga minority, alas 5 nag-uwian na Tapos yung sa majority, sila Cayetano, umuwi na alas 11. Ikaw lang talaga yung nag-iisang tanga. Yung pinakatanga, nag-iisa ka lang talaga. No, na ginawa mo yan na patakasin si Bato. Isipin niyo yan, ilang kayo sa majority? 13. Tanggalin mo si Bato, so 12. So 12 kayo sa majority, ikaw yung umako na ako na magpapatakas kay Bato. Kasi, tingnan nyo
Meron din po kasing investigasyon yung meron din po kasing investigasyon yung CIDG na lahat pala ng nangyari nung nagkaroon ng putukan collaborated po talaga dito sa pagtakas ni Bato. So planado pala yan. Dapat nga topic ko pala yun, dapat kan nawalan lang ako ng oras, no. Pero ganoon pa, meron isang investigasyon yung CIDG na lahat pala yan ay planado. So pati yung pagtakas ni Bato. So isipin mo yan, ha, sa 12 senador, no, hindi kasama si Bato, ha, sa 12 senador, ikaw yung nag-umako, ikaw yung inutusan ni Alan Peter Cayetano na ikaw na magpatakas kay Bato. O kasi tatanga-tanga ka naman, uto-uto ka, ikaw na magpatakas kay Bato. Puta, pumayag ka nun? Makukulong ka ulit? Ang sinasabi ko nga mga kababayan dapat pag ex-convict, dapat marunong nang umintindi na dapat nag-isip siya, dati na ako nakulong bakit ako? Dapat ganun yung ala, di niya naisip yun Kunwari ako ex-convict ako, nakulong na ako, pag may mga ganyan klase mga bagay, ayoko na. Pero lang siguro kung masarap sa kulungan. Ewan lang natin, di ba? So by the way, mga kababayan, meron ditong video, report from News 5 ata to. Tingnan ko natin. Ito. Panoorin nyo to. Participation daw si Senador Robin Padilla sa pagtakas ni Senador... So, indispensable corporation. So, ibig sabihin nun, hindi mangyayari yung pagtakas ni Bato kung hindi dahil kay Robin Padilla. Ayun yun. Participation daw si Senador Robin Padilla sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa madaling araw ng May 14 sa Senado at hindi raw ito mangyayari if it weren't for him. Yan ang sinabi. Yan. So, ayan ang si IDG ngayon, Uy, nakita namin si Maris Umalis sa nung nandun siya sa Senate. Nakita namin siya. Matangkad. Matangkad siya, tapos maganda. Oo. Si Maris Umali ba yun? Kung namukhaan So, yun nga. So, ngayon, nabase po sa investigasyon nga po ng CIDG, hindi mangyayari yung pagtakas ni Bato kung hindi dahil kay Robin Padilla. Pagtakas yun. No, hindi yan, nakisabay lang. Tangina ka talaga. CIDG Director Major General Robert Morico II sa press briefing ngayong umaga. Ito lang ang basehan kung bakit ire-refer na nila ang reklamo obstruction of justice laban kay Senator Padilla sa National Prosecution Service kasama ang 5 iba pa. Kabilang din ang babaeng security officer daw ni Senador Padilla na nakita sa CCTV kasama ni na Senador Bato at Senador Padilla nang papatakas na sila sa Senado. Sinabi ng CIDG na hindi incidental hitch ride, kundi well-planned, well-coordinated ang pagtakas ni Senador Bato dahil nakaabang talaga ang ilang sasakyan bilang backup para masiguro ang kanyang pag-alis daw sa Senado. Hindi lang... O nga, paano nakisabay lang kung mayroong bumuntot? Ganun ba yun, mga babayan? Pag nakisabay lang pala sa sasakyan, dapat mayroon pang bubuntot na ibang sasakyan? Gago rin Isa, pero hindi kinumpirma ko kung ilang sasakyan ang kasama dahil bahagi raw ito ng operational matters. Ang kinumpirma ng CIDG ay anak daw ng tiyuhin ni Senador Padilla ang may-ari ng pick-up na nagsilbing isa sa mga backup. Anak ng tiyuhin. Ano ba? Baka anak ng tiyuhin? Tama ba? Operational matters. Ang kinumpirma ng CIDG ay anak daw ng tiyuhin ni Senador Padilla ang may-ari ng pick-up na nagsilbing isa sa mga backup. At Bakit ganun? Anak ng tiyuhin, hindi pinsan? Anak ng tiyuhin, hindi pinsan, di ba? Tama naman. Ba't pinahirapan pa tayo? Baka siguro anak ng tiyuhin. Baka sa asawa. No? Baka siguro ganun siguro. Daw yung nagda-drive ng panahon na yon. Pinabulaanan ni Major General Morico ang sinabi ng asawa ni Senador Bato na si Nancy na walang hawak na warrant of arrest ang mga operatiba nang sila ay pumunta sa 4 na lokasyon kung saan pinaniniwalaan naroon si Senador De La Rosa. 2 sa Metro Manila, 1 sa Bulacan at 1 sa Pampanga. Hawak daw nila ang kopya ng ICC warrant of arrest. Magdaragdag pa raw ng mga ebidensya ang... Alam niyo sinungaling yung asawa ni Bato? No, kababaeng tao sinungaling. Well, alam naman natin na asawa mo yon. No, syempre pagtatanggol mo yon. Pero wag naman sana sinungaling. No, yung pinagkakalat ng asawa ni Bato, mga kababayan, na inaaresto daw po si Bato nang wala daw pong arrest warrant. Wag naman ganon. Sinungaling Arrestin ba ng walang Arrestin ba ng walang arrest warrant? O ngayon, ito pa malupit. Alam niyo yung sa Pampanga? Sa Pampanga, 'di ba? Yung ni-raid ng mga NBI ba si IDG. Basta may ni-raid doon sa Pampanga, bahay 'yon.
So may mga nakatira doon na mga umuupa. Kasi nga, nung niraid nga po yung bahay na yun sa Pampanga, walang Bato de la Rosa nakita. Tapos yung mga umuupa, nagtatawanan pa, wala namang bato dito. Tagal-tagal na namin dito, gumaganon-ganon yung mga umuupa doon. Alam nyo, bullshit po yun, no? Kasi yung bahay pala na yun sa Pampanga, bahay pala ni Robin yun. Pinauupahan niya lang. Alam nyo kung ano nakakainis dito? Yung tumatawang umuupa. Tinatawanan nila. Yung ginawa nga po ng mga opisyalis natin na arrest yun si Bato doon pero walang batong nakita. So parang gina-downplay nga po nila, di ba, na wala namang bato dito. Pero in the first place, umuupa kayo dyan. No, sa tingin ko naman, parang ang labo naman doon na umuupa kayo pero hindi niyo alam na si Robin pala may-ari ng bahay. Parang ang labo naman ata nun. Lumabas na raw yung arrest warrant ni Bong. Wala pa nababalita. O, tinan ko mamaya, no? So, by the way, mga kababayan, no, ayan po yung dito. Wait, ayan po yung nangyari dito, no? Ngayong araw. Kaya tayo na pa live stream. No? Marami po nangyari po kasi pagkatapos natin mag live stream kanina at isa nga po ito. Alas 5 ng hapon. 2 minutes bago mag alas 5 ng hapon, no? Tinanggap po ng DOJ yung sinampang kaso ng CIDG laban nga po kay Robin Padilla. Sana makulong siya. Ayun lang yun. So, tingnan nyo lahat ng itong mga kababayan, ginagawa nila to para kay Sara Duterte. Deserve ba talaga ni Sara na gawin to ng mga ng mga senador? Ayun na pinakatanong ko eh. So yan, so iwanan muna natin yung topic na yan, no? So dito muna tayo, no? Pag-usapan natin si Jinggoy. Oo nga, nagrereklamo silang tingnan nyo ito pa, no? Maubos talaga sila. Tingnan nyo nagrereklamo sila, itong mga DDS na, bakit kami inuubos? Sabi ng mga DDS yan, di ba? No, ay si Bangag, inuubos yung mga senador. Putang ina, gumawa ka ng ng kasalanan eh. Gumawa ka ng bagay na labag sa batas, hindi ka hulihin? Nagrereklamo sila na bakit daw po inuubos yung mga senador na majority. Paano hindi uubusan? Gumawa ng kasalanan. O tingnan nyo, si Robin, kitang-kita sa video. Ano yan, hindi hulihin? Sorry, yung mga gawa-gawang kaso lang yan? O yung ibang kaso dyan, last year pa yan Bobo no? Bobo. Alam nyo, hindi ko makuha yung politika sa Pilipinas. Tingnan nyo ngayon, gumagawa sila ng kasalanan, no, para kay Sara. Tapos ang ending, gusto nila manalo si Sara para mabsuelto sila. Hindi na ko niya yung logic, no? Di ba? Gagawa ng kasalanan para kay Sara. Tapos aasa sila na manalo si Sara sa 2028 elections para mabsuelto sila. Parang anong klaseng katangahan yun? Di ba gumawa ka ng kasalanan para mabsuelto ka rin? Para kay Sara. Parang, kung ginawa mo nila sana na naging tama kang tao, hindi ka gumawa ng labag sa batas, di wala kang Sara na aasahan no, na 2028 na absuelto sa'yo kasi wala ka namang kasalanan eh. Parang parang bobo no? O sige, okay na yan. Okay.